Okay, mapagpalang araw po kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Paradise Site. Kinatatay at nanay upang magsagawa ng home Bible study. Garden. Ika, garden ito. Ayan po sila, kasama ko po yung mga hapo. Ayan, importante ito, yung salita ng Panginoon Diyos na naibabahagi sa bawat isa, sapagkat tayo bilang mga tao kailangan natin ang salita ng Diyos, kasi yan ay mahigpit na ipinagtagubilin ng ating Panginoong Jesucristo nung araw bago siya mamatay, na sinabi niya dapat may pangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Gusto niyang ipaalam ang offer ng Diyos na tungkol sa kaligtasan. Po, ganun po ang Diyos. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay kaawit. Ang ating awitin ito na ikodi ko. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yan. Mabuti yan. Bago simulan ng ating Garden Bible Study, magtaawit muna tayo. Kay buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kung magmahal, yung kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kay walang katulad. Tunay kay di nagbabago. mabuti ang Diyos, aming nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat at ng oras, bawat araw, kay laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. mabuti ang Diyos, sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa amin nagmamahal. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong salita sa oras pang ito. Buksan ang puso at isip ng bawat nanonood. Pagpalain mo po ang tahanang ito ni Tatay Hogos at Nanay Claring, na kasama po sa Garden Bible Study dito po sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ayan po sila, no? Ayan, para makita nyo lang po, ano? Ayan, tayo po lahat ay mag-aaral ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito, ano? Alam nyo po, pag ang pananampalataya nyo po ay sabihin ninyong totoo, masasabi lang ng isang tao kung ang kanyang pananampalataya ay totoo kung ito'y ginagamit o kinukuha ang Biblia. Sa Biblia po kasi nakasulat ang batay ng ating pananampalataya, no? Hindi po pwede kung saan natin kukunin yan. Baka magkamali tayo. Kaya tayo ay gumagamit ng Biblia. Si Tatay Hogos, ito po, mabuting balita, makapal. Oh.
Magandang balita o Biblia sa bawat Pilipino. Ako naman po, Poymen, ang ginagamit ko, Biblia ng mga pastor. Yan, kailangan ang pananampalataya mo, kaibigan, hindi nagmula kung kanino. Isa lang ang pinagmulan. Ito ang ating paksa. Opo. O Tatay Ogos, basahin mo po ang sulat ni Pablo sa Galacia 1, chapter 1. Yan, dito po natin ibabatay ang ating pag-aaral batay sa sulat ni Apostol Pablo, yung sulat niya sa Galacia. Tignan po natin, ano? Ayan, Galacia chapter 1. Sa 11, simulan mo sa 11, Tatay Ogos. Magbuhat po sa Galacia 11, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan. 20. Diyan po natin kukunin na kung saan sinasabi ni Apostol Pablo ang kanyang aral, ang kanyang pinangangaral ay hindi galing sa tao. May pinanggalingan, pero hindi sa tao. Makikita ninyo ang katotohanan nito. Ano? Yung katotohanan kung saan nanggaling ang pinangangaral ni Apostol Pablo. Purihin ng Panginoon. God is good. Oh, that time. Okay. Babasahin ko. Alam niya. Oh, nakita mo na, Tatay Ogos. Gabalat ng dali. Galing sa 1, 11 hanggang 20. Opo. Mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang magandang balita na pinangaral ko hindi katsa ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin tinuturo sa akin ng sino man tao. Si Jesus Kristo mismo ang nagayag dito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay nung bilang kaanib ng reliyon ng mga Hudyo. Walang awa akong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa reliyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid na kaugalian ng amin mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandang loob, ang Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niya, inayag sa akin ang Kanyang anak upang may pangaral ko siya sa mga hintil. Hindi ako sumasangguni sa sinumang tao, ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip
nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, punta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago at kapatid ng Panginoon. Tutuloy lahat ang sinusulat sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Amen. Ayan. Ano sabi ni Pablo? Hindi ako sinungaling. Lahat ng isinulat ko, sabi niya, pawang totoo. Na, totoo. Yan ang pinatotoo ni Pablo. Alin yung totoo? Meron siyang reliyon. Pero, yung kanyang aral na dala-dala, ang sabi niya, ay hindi galing sa sino man tao o sinong tao. O Tatay Ogos, basahin mo yung 11 at 12. Balikan natin yung 11, 12 lang po. Yung dalawa na yun. Yan. 11, 12. Oh, yung po 11, 12 lang. Mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang magandang balita pinangaral ko hindi katsataw ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin tinuturo sa akin ng sino man tao. Si Jesus Kristo mismo ang nagayag dito sa akin. Ayun, ano? Amen. Ngayon, ang sabi niya rito, merong sa isang talata rito, ang sabi niya, ay, naglakbay si Pablo. Ngayon, meron siyang binanggit po rito, ano? Na meron akong nakita rito, sandali lang, hinahanap lang natin, ano? O Tatay Ogos, basahin mo nga yung 17. Yung 17 po. Ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Yan lang. Yan. Yan. Nagbalik siya sa Damasco. Alam niyo po yung Damasco na ito. Dito niya po natutunan ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Gawa, Tatay Ogos, punta ka sa Gawa. Doon po sila nagkita ng ating Panginoong Yesus. Doon po ipinahayag ng Panginoong Yesus kung anong gagawin ni Pablo para mangaral sa mga hentil. Kung mapapasin ninyo, yung binasa ni Tatay Ogos, sabi ni Pablo, ako'y mangangaral sa mga hentil. Ano po? O, ito. Nandun din po sa nakalagay sa 16 naman yon. No, sa Galacia 1:16, na minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak upang may pangaral ko sa mga hentil. Yon. Eh, tingnan natin, paano siya nangaral sa hentil? Nangaral ba? Nagpunta si Pablo doon ng sarili niya? Yan. Dito po sa Gawa 26, Tatay Ogos, 26. Mula po sa 12 hanggang 18. 26, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yan. Diyan natin makikita ang sinasabi ni Pablo. Hindi siya nagpunta hindi siya nangaral ng sarili niya. Kundi inutusan siya ng ating Panginoong Hesus. At inutusan siya kung ano ang kanyang ipapangaral sa mga taga-entil, sa mga kahintilan. Kaya tayong mga Pilipino ay sakop ng mga hentil. At tayong mga Pilipino ay hentil, dapat kung ano sulat ni Pablo
Yan po ay intended para sa mga Pilipino o Entil. Okay? Yan po ang nakalagay sa Biblia. Huwag po tayong magpaloko. Kung meron mang ibang nagpapaliwanag na sinungaling daw si Pablo, ay itakwil ninyo yan. Hindi po, sabi niya nga, hindi ako nagsisinungaling, sabi niya. Tapos sasabihin mo sinungaling si Pablo? Kasi po meron nagsasabi sinungaling si Pablo. Huwag kayong maniwala ron. May mga tao nagsasabi na si Pablo ay sinungaling. 12 hanggang 18. Pag kami nagsabi sa inyo sinungaling si Pablo, itakwil ninyo yan. Kasi sabi ni Pablo, hindi ako nagsisinungaling eh. babasahin Nakita ko. mo ba? Nakita mo na, Tatay Hugos. Sige. Sinalipad ko paano sa yan ang layunin ng papunta ko sa Damasco. Taglay ng kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare ng katanghalian tapat. Habang kami naglalakbay, nakita ko si Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoo, nakakasilaw ng liwanag sa paligid namin magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin ng wikang Hebrew, Saulo, Saulo, bakit mo akong pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mo niyan. Para mo sinipa matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig, tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang itinalaga ka bilang aking lingkod at pagtutungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga papakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at ngayon din sa mga Hintil kung saan kita sinusugo. Imumulat mo sa kanila mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ipatatawarin sa kanila mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama sa mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Ayan po sabi niya, no, tayong mga hentil, pag sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus, ang sabi mismo ng Panginoong Yesus, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Ang ginawa po si Pablo, inassign niya bilang apostol para mangaral sa mga kahentilan. No, kahentilan. Kaya siya nangaral no, nakarating nga siya sa Saudi Arabia sa Middle East. Ang Middle East po, entil. Yung mga Hudyo, doon po sa Israel. Israel lang. Paglabas ng Israel, entil na po. No? Okay. Nangaral siya. At ang aral niyang dala ay galing kay Kristo mismo. Hindi po siya nangaral ng kanya sariling kalooban. Ang pinangaral niya, yung narinig niya kay Kristo na ating Panginoon. Ngayon, meron kasi nagsasabi na si Jesus daw ay tao. Ulitin natin ha. Tatay Hugos, ulitin mo lang. Yung Galacia 1:12, 11:12. Galacia 1:11-12. Ulitin natin yun ano.
Para lang kayo magkaroon ng konting liwanag. Kasi may mga taong bumabatikos kay Pablo. Pero naniniwala sila kay Jesus. Pero binabatikos nila si Pablo. Meron naman bumabatikos sa haral ni Jesus na si Jesus daw ay tao at hindi Diyos. Samantalang sabi ni Pablo, si Jesus ay Diyos. Ayan, isa rin mga bumabatikos yan sa haral ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin. 2:11, Tatayogos. Ng Galacia. 2. Chapter 1, verse 11 tsaka 12. Ayan, mga kapatid. Mga kapatid, nais ko malaman nyo na ang magandang balita pinangaral ko'y hindi katsa ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin tinuturo sa akin ng sino man tao. Si Jesus Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. Amen. Kailan nangyari yon? Journey to Damascus. Doon, hinahayag ni Jesus. Isipin nyo si Jesus, kung tao yan, bakit nasa langit siya? Nung kausap ni Pablo sa Damascus si Jesus po nasa langit. Meron bang tao sa langit? Wala. Walang tao sa langit. Si Jesus po nanggaling sa langit, bumaba sa lupa at bumalik sa langit. Tao ba yan? Kaya sabi niya, yung nagturo sa akin, hindi tao. At hindi pinahayag yan sa akin ng sino man tao. Kayo sasabihin yung tao si Jesus, lumalaban na kayo sa aral ni Pablo. Ilalabanan nyo na si Pablo. Yung ibang reliyon, sinungaling nga si Pablo. At totoo lang nga sinabi ko, sabi niya, hindi naman ako nagsisinungaling. Pagkatapos sasabihin niyo sinungaling siya. At yung isa naman, nagtuturo, si Jesus daw ay tao. Sabi ni Pablo, hindi tao si Jesus di nilalabanan niyo naman si Pablo ngayon. Paano ngayon yan? Naturingan kayong may reliyon na kinikilala, pero nung trabaho nyo, antikristo kayo, nilalabanan nyo si Kristo. Nilalabanan nyo. Isa pang katibayan. Tatayogos sa 1 Timoteo. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Sa 1 Timoteo chapter 1 verse 12, 13, 14, 15. Yan. Chapter 1. Opo. Chapter 1 verse 12, 13, 14, 16, 17. Yan, hanggang 17 po. 12, 13 hanggang 17. Tignan pa natin si Pablo dyan. 14 hanggang 17. Opo, hanggang 17. Kasi meron binanggit si Pablo dyan na 15, 16, 17. ayan. Sabi ni Pablo, totoo ang pahayag na ito at ito'y dapat paniwalaan ng lahat. Sino nagsisinungaling ba yan? Di pakinggan natin si Pablo para alam niya po, ang Biblia po ang pinagkukunan ng pananampalataya. Naturoy gumagamit ka ng Biblia pero binabatikos mo naman si Pablo. Sinasabi mo hindi mo naman binabatikos si Pablo, naniniwala ka kay Pablo. Ginagamit mo sulat ni Pablo. Pero yung aral ni Pablo, yun ang binabatikos nyo. Na si Jesus ay hindi tao. Yung iba naman,
Di naman sila naniniwala na tao si Jesus, kundi propeta lang. Pero ano sabi nila kay Pablo? Ay si Pablo, sinungaling yan. Oh. Yung aral ni Pablo galing sa propeta na si Jesus. Pagkatapos sasabihin niyo sinungaling si Pablo. Ayan. Diyan na nauuli kayo dyan eh. Wala tayong personal dito. Nagtatalata tayo ng Biblia. Okay, nakita mo ba Tatay Ogos? Sa 1 Timoteo Oh, 1, 12. Kapitulo 12 hanggang 12:13 hanggang 17. 17. Opo. 17 daw. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil tinuturing niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong una nilabastangan, inuusig at nilalait ko siya. Sa kabilang nito'y nahabag sa akin ng Diyos. Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa doon ako hindi pa sumampalataya. Sinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon at pinakaloob niya sa akin ng mga pananampalataya at pag-ibig na natakbuhan sa ating pag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan at ako'y pinakasama sa kanila. Ngunit ako'y pinakasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. 17 po. Purihin natin at kawalatin ang magpakailanman ang isang Diyos, Haring walang hanggang, walang kamatayan at hindi nakikita. Amen. Amen. O, kita nyo po? Totoo ito, sabi niya. Yan ba'y nagsisinungaling? Hindi po nagsisinungaling. Totoo lahat ang tinuro ni Pablo. Hindi nyo lang kasi matanggap ang aral ni Pablo. Diba? Mahirap po ito sa inyo. Bakit? Naniniwala kayo sa Panginoong Yesus pero binabati ko sa inyo ang kanyang apostol na si Pablo. Iaral ni Pablo galing kay Yesus. Sabi ni Pablo, inihayag ito sa akin ng Panginoong Yesus. Oh. Hindi siya tao. Siya po ay anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya Diyos po si Jesus. Siya po ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Oh. Kaya dapat po ang inyong paniwala ay nakasalig sa Biblia. Kaya po sinasabi ko, ang pananampalataya natin, kailangan biblical. Pag sinabi pong unbiblical, ibig sabihin, ano yan? Napulot nyo lang yung kung saan. Balitang kutsero lang yan kanila. Oh. Di ba ganon? Balitang kutsero lang yan pag hindi biblical. Mahawa naman po kayo sa ibang tao. Kung hindi kayo nahawa sa inyong sarili, mahawa kayo sa iba. Mahawa naman kayo sa inyong kapwa, no? Sabi nga ni Jesus nun sa mga eskriba pariseo, hindi na nga kayo papasok sa langit, pati yung mga tao, hinaarangan nyo Gusto nyo sila makasama sa impyerno. Ingat po kayo, ano? Kaya, hanggang dito na lamang po ang ating video, ano? Sana meron kayong natutunan. O tatayo ko, sawit na naman tayo. Diyos ay pag-ibig. Kailangan po, nasa Biblia. Always. Sabi nga po ni Martin Luther, Sura Scriptura.
Tandaan nyo po yan. Kaya po naipanganak ang mga protestante. Salamat, may protestante. Kagaya nila Martin Luther. Kung wala, di kawawa naman tayo. Ayan. Diyos ay pag-ibig. Ayan. Maganda po, nagsisimula sa awit. Nagtatapos sa awit. Ano po? Nalulwalhati po ang Diyos kapag hinahawitan natin siya. Ano? Ang title ng kanta, Diyos ay pag-ibig. Baba! Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod Buklod natin, di makapawi kailan pa man, sa puso't diway, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. kawalay. Kanan Diyos atin, Diyos Bastang pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. at Kung tayo'y bigo, ay huwag libutin na may Diyos tayong nagmamahal. Amen. kapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat susuhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, Magmahalan tayo'y magtulungan. at At kung tayo'y bigo, ay ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Na pinakain mo kami, binusog mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po, pagpalain mo po ngayon ang bawat isa na narito sa Garden Bible Study. Lahat kami po nagsama-sama upang ikaw ay luwalhatiin namin sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Salamat po. Ingatan mo po sa pagtulog sila Tatay Ogos and his family. Bigyan mo silang payapat maimbing na tulog sa gabi. Ingatan mo itong lugar nila. At gisingin mo po sila sa umaga, taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Kayo mga na-share, mag-share din po kayo. Ano po, napakasarap po, ano? Na yung salita ng Diyos ay ating nananamnam. Ika nga. Ano po, malay nyo, kailangan ng ibang tao ito. Dito na lamang po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.